Mapo, 13 taon na. Sa wakas, nakita ko na ang xiaobow namin. Ito po ang pasasalamat ko sa inyo. Ginang, ang pagkakita ninyo sa inyong tunay na anak, iyan ay bunga ng inyong kabutihan. Dahil sa pag-ampun ninyo ng mga ulila at pagtulong sa mga nangangailangan. Iyan ang gantimpala sa inyong kabutihan. Ako'y sumusunod lamang sa kalooban ng langit. Hindi ito aking gawa. Mapo, tunay ngang kayo ay isang dalubhasa. Pwede po bang paluhurin namin ang xiaobow namin para magdigay-pugay sa inyo? Kailangan nyo magpasalamat sa inyo. Xiaobow, halika! Ine, pinatawag niyo po ako? Xiaobow, dali! Magbigay-pugay ka kay Mapo. Kung hindi dahil sa kanyang hula, hindi ka sana makikita ni Inay. Sige na. Ang batang ito, tunay na tapat. Ay naku! Bakit dumudugo ito? Rudy! Dali! Dalahin mo ang kapatid mo para gamutin. Ang dugo. Inay, huwag po kayong mag-alala. May first aid kit sa kotse. Halika, Tianchi. Sumama ka kay kuya. Pasensya na po kayo. Simple lang po ang ugali ng batang yan. Pwede niyo po bang tingnan ang college entrance exam niya sa susunod na taon? Makakapasa ba ang anak ko sa isang prestiyosong universidad? Iniisip mo pa rin ang college entrance exam? Ginang, gumising ka na. Malapit nang dumating ang malaking kapahamakan sa inyong pamilya. Ang anak mo, hindi tao. Siya ay isang taong butiki. Ang anak mo ay hindi tao. Siya ay isang taong butiki. Kanyang lalamunin ang buong pamilya ninyo. Malapit nang dumating ang malaking kapahamakan. Ang Mapo na yan. Napakawalang kwenta ng sinasabi. Nay, sumakay na po kayo sa kotse. Paano mangyayari yan? Siya ang anak ko. Siya ang tunay kong anak na ipinanganak ko. Kung hindi ka naniniwala, pag-uwi mo, obserbahan mo ang kanyang mga mata. Tingnan mo kung pareho ba sa normal na tao. Tianchi, ikaw. Nay, nabalutan ko na po ang sugat sa ulo ni kuya. Ayos na po, walang problema. Huwag po kayong mag-alala. Rudy, ang kapatid mo. Nay, anong nangyari sa inyo? Masama po ba ang pakiramdam nyo? Siguro, guni-guni ko lang to. Ina, may problema po ba? Nay, ano po ba talaga ang nangyayari sa inyo? May problema po ba sa kapatid ko? Wala. Medyo low blood sugar lang si nanay. Umuwi na tayo agad. Opo, sige.
Mapaw, hindi ko naman binawasan ng bayad ko sa'yo. Paano mo nasasabi yan sa anak ko? Tama na. Ang mga sinasabi mo, bilang ina, hindi ako maniniwala. Mula ngayon, hindi na ako babalik dito. Ginang, tandaan nyo. Huwag ninyong hayaang maging alerto ang taong butike. Kapag nalaman niya ang pagkatao niya, kung hindi, magwawa na siya sa galit at kakainin niya ang buong pamilya nyo. Malapit na, babalik ka rin. Ang anak kong muling natagpuan, paano siya magiging halimaw? Bumalik na sa normal ang mga mata ni Tianchi. Siguro, nagkamali lang ako ng tingin kanina. Anak ang mga mata mo. Bakit po, Ma? Ginang Guo Tianchi! Ang anak ninyong si Guo Tianchi ay nag-number 1 sa National Academic Competition. Tanggap na siya sa Qingbei University. Ginang Guo Tianchi! Ang anak ninyong si Guo Tianchi ay nag-number 1 sa National Academic Competition. Tanggap na siya sa Qingbei University. 749. Anak maaga kang natanggap sa Qingbei University. Ang galing. Ang kapatid ko, nakapasa na sa Qingbei University ng maaga. Napakagaling. Mas magaling pa siya sa akin noon. Ang husay-husay ng anak ko. Paano siya magiging taong butiki? Anak, ikaw ang ipinagmamalaki ni Mama. Binabati kita. Salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat na yon sa pagdalo sa pagdiriwang para sa anak ko. Selebrasyon ni Tianchi. Tianchi, magpasalamat ka na sa mga nakatatanda. Lume, anak mo ba talaga yan? Ang talino niya, parang alien. Ang galing-galing talaga ng batang yan. Ang pamilya Guo namin, sobrang sinwerte. Mga kaibigan, samantalahin na natin ang pagkakataong ito. Ihahayag ko ang aking tunay na anak, si Guo Tianchi. Mula ngayon ay ang Guo Group ang nag-iisang tagapagmana. Siye, Tunay na anak. Tagapagmana. Taong butiki. Butiki. Malamig ang dugo. Nagpapalit ng balat. Mahilig kumain ng itlog ng ibon. Ginang, bumalik na ang basketball team ng pamilya Guo. Guo Baokun, kumusta ang laro ninyo ng mga bata? Napakasaya ng laro. Napakasaya ng laro. Tingnan mo. Pawis na pawis ako. Hindi na talaga ako bumabata. Malakas pa rin ako. Lalo na si Tianchi sa buong laro, hindi man lang siya pinawisan. Hindi pinawisan si Tianchi. Ang butiki ay malamig ang dugo. Oo nga! Kaya nga, sinasasabi kong anak ko siya. Ang kanyang physical na kondisyon ay namanan niya sa akin. Oh, Tama. ay nako, ang dami kong pawis. Magsha-shower muna ako. Sige. Si Tianchi, hindi pinagpapawisan. Asawa ko, itong bagong bili na pajama. Bakit hindi ito ang sukat ko? Asawa ko. Ito ay para kay Tianchi. Ihahatid ko sa kanya. Tianchi. 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 Binilan ka ni Mama ng...
Ma, Ma, anong nangyari sa inyo? Ako. Ikaw. Saan galing ang balat ng hayop na ito? Ahas? Butiki? Ma, alam niyo po ba? Hindi ko alam. Siguro, may maliit na hayop na pumasok para magpalipas ng taglamig. Bukas, papahanap ko sa tatay mo ng isang tao para linisin agad ito. Kung gayon. Ma, may kailangan po ba kayo sa kwarto ko? Ito ay binili ko para sa iyo. Nauna na si nanay. Paano nangyari yon? Pagkatapos ng 7 araw, araw ng kasamaan, magiging mabangis ang taong butiki. Ang anak mo ay isang taong butiki. Kaya niyang kainin ang buong pamilya ninyo. Wala ng tubig. Kumukuha si Tianzi ng itlog. Ang butiki. Mahilig sa itlog ng ibon. Kaya pala. Totoo nga. Totoo nga. Nay, bakit gising ka pa? Rudy. Bakit po, Nay? Sasabihin ko sa'yo, anak, ang kapatid mo. Anong nangyari sa kapatid ko? Anong ingay ang ginang? Bakit po, Nay? Anong nangyari, Nay? Nay, anong sinasabi niyo kay Tianchi? Ha? Natutulog lang ako kanina. Nay, bakit po? Ginang, nanaginip ka ba ng masama? Ah, parang nanaginip na ako ng masama. Masyado ka kasing stress nitong mga nakaraang araw. Ganito na lang. Magbabakasyon ako sa susunod na linggo. Tayo, bilang isang pamilya, pumunta tayo sa bundok at manatili doon ng ilang araw. Para makapagpahinga ka. Ano sa tingin mo? Sige. Sige po, Tay. Para makapagpahinga si Nanay. Makapag-relax. Sige, sige. Dumating ka nga. Mapo, ako.
Alam ko ang sasabihin mo. Ang gamot na ito ay panlaban sa taong butiki. Kunin mo. Hindi ba ito delikado? Ikaw ang pumili. Pagkatapos ng 7 araw, sa blood moon, ang taong butiki ay magiging mas mabangis. Magpasya ka na agad. Baukun! Asawa ko, nakabalik ka na. Nasaan si Tienchi? Nakalabas lang niya para maglaro. Asawa ko, halika, dito ka. Dali, dali! Kakabook ko lang ng isang villa sa bundok. Anong pangalan? Bundok Butiki. Butiki? Baukun! May sasabihin ako sa'yo. Hindi ako nababaliw. Kailangan mong maniwala sa akin. Sa totoo lang, ang anak natin ay... Mama! Maligayang kaarawan po. Ha? Kaarawan ko? Anak, tingnan mo ang mama mo, tuwang-tuwa siya. Mahal ko, kaarawan mo ngayon. Nakalimutan mo na ba? Ako. Kaarawan. Nanay, ito po ang cake na gawa ko mismo kagabi. Sana po ay humaba pa ang buhay ninyo. Kagabi. Cake. Kaya pala. Kinuha mo ang mga itlog kagabi ay para dito. Opo. Gusto ko po kasing bigyan si nanay isang sorpresa. Kinuha ko lang po ang itlog at palihim na dinala sa kwarto. Pasensya na po, mama. Hindi ko po dapat kayo niloko na nagsabing natutulog lang ako sa kwarto kagabi. Ay naku, masaya pa nga ang mama mo. Paano ka pa niya sisisihin? Tingnan mo, ang anak natin napakamasunurin. Matalino na, malakas pa ang katawan. Ito ang biyaya ng langit para sa atin, ang ating kayamanan. Pero, yung balat ng butiki kanina, paano nangyari yon? Jinong Guo, nahuli na po ang butiki sa kwarto. Makakatulog na po kayo ng mahimbing. Salamat sa pagod mo, Master. Ang balat ng butiki ay galing sa butiki. Ano pa ba? Natural, balak yan na nilalabas ng butike. Yung mga mata mo dati? Hindi ba't kakaiba? Bakit maayos na ulit na yon? Kasi po nalagyan po ako ng maling eye drops ni kuya. Kaya po hindi ako komportable buong araw. Eye drops? Opo. Mama. Salamat po sa pagpapalaki ninyo sa akin. Gusto ko po kayong paglingkuran habang buhay. Mahal kita. Napakabuting bata! Paano ko siya napagkamalan? Asawa ko, bakit ko umiyak? Araw ng kasiyahan ngayon. Tara, magiwa tayo ng cake sa restaurant. Sige, TNC, tara! Cheers! Tama ako, di ba? Dalhin ninyo ang inyong mama. Ang pagpunta sa bundok para magpahinga ay may magandang dulot. Tingnan mo, ang nanay mo nitong nakaraan, hindi na nananaginip ng masama. Oo nga, ito ang unang beses na nagbakasyon tayo simula nang bumalik si Tianchi. halika. Anak, kumain ka pa ng marami. Kukuha rin ako ng masarap para sa anak ko. Anak, kumain ka. Salamat, Nay. Salamat, Tay. Hula ng buwan. Ay, naalala ko. Ayan pala ang blood moon na minsan lang mangyari sa isang siglo. Sabi nila, sa araw ng blood moon, lahat ng panaginip ay nagkakatotoo. Kailangan natin kumuha ng mas maraming litrato. Doon tayo kumuha. Yun mas malinaw tingnan sa bundok. Blood moon. Pagkatapos ng 7 araw, ang black moon sa kalangitan. Ang taong butiki ay magiging mas mabangis. Hindi mangyayari yan. Nanay, kukuha rin ako ng pagkain para sa inyo.
Mabait na anak. Ang anak kong napakabait. Paanong magiging halimaw na kumakain ng tao? Imposible. Anong nangyari, asawa ko? Taong butiki, bumukas ang pinto. Taong butiki! Sandali lang. Taong butiki! Asawa ko, wala namang tao. Ikaw, nanaginip ka na naman ba ng masama? Masamang panaginip? Mabuti na lang at panaginip lang. Mabuti na lang. Ah, Anong nangyari? si Rudy! Tay, Nay, may magnanakaw. Rudy! Rudy! Anong nangyari? Nasaan? Rudy! Sugatan ka. Kukunin ko ang first aid kit. Oh, bilis! Bilis! Rudy, nasaan ang tao? Nasa loob pa ba ng kwarto? Kailangan nating tumawag agad ng pulis. Tay, hindi tayo pwedeng tumawag ng pulis. Bakit? Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Ang magnanakaw na nakita ko, hindi siya tao. Mas mukha siyang hindi tao. Mas mukha siyang huwag na huwag minyong sasabihin kay nanay. Kung malalaman ni nanay siguradong may himatay siya sa takot. Sabihin mo, Nakakita ako ng isang malaking taong butiki. Parang tao. ano? Ibig sabihin, totoo lahat na sinabi ni Mapo? Paano naman mangyayari yan? Maniniwala pa ako kung butiki lang. Pero parang tao, laban sa kalikasan yan. Hindi rin ako makapaniwala, tay. Pero talagang nakita ko ng sarili kong mga mata. Dumaan lang siya sa harap ko. Tapos, bigla siyang tumakbo. Tumakbo? Tumakbo papunta sa kwarto ni Guo Tianchu. Ano? Sa kwarto ni Guo Tianchi? Nasa panganibangan ako. Tay! Huwag kang pumasok! Delikado! Inang, dinala mo na ba ang first aid kit? Bilisan mo at gamuting si Rudy. Salamat, Nay. Bakit ka pa nakatayo dyan? Bilisan mo. Ah, sige po. Aray! Rudy, inantok ka pa ba? Ay pumasok na pusang gubat. Grabe naman ang takot mo. Opo, tatay. Ang mga pusang gubat dito sa bundok talagang ang babangis. Pusang gubat? Opo, nanay. Sugat lang po ito mula sa pusang gubat. Kagaya lang po ito ng sugat. Ang lapad ng kalmot na yan, hindi yan gawa ng pusang gubat. Tianchi, Baokun! Tianchi! Nasaan ang anak ko? Hanapin nyo! Sarado naman ang bintana. Nandito pa ang cellphone niya. Mainit pa ang kumot. Siguradong hindi siya lumayo. Rudy, isuot mo ang jacket mo. Samahan mo si tatay maghanap sa paligid. Sige po. Sige po. Baokun! Asawa ko. Manatili ka dito sa bahay. Kung sa loob ng 24 na oras, hindi pa rin bumalik ang bata, magsumbong ka sa pulis. Nanay. Tingnan niyo po, ito po ay isang taser. Hawakan niyo po ito para sa inyong proteksyon. Paano nangyari yan? Paano nangyari yan? Nasugatan si Rudy. Nawawala si Tianchi. Kaya ba si Tianchi ba talaga ang taong butiki? Nakakainin kaming lahat?
Pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Mapo! Ang gamot na ibinigay ko sa'yo, hindi mo ba ginamit? Ako hindi ko kaya. At sa tingin ko, nagkamali lang ako. Kawawa ka. Ayan na nga, hindi ka nakinig sa akin. Kaya pala nakita ko sa aking hula na may mangyayaring masama sa inyong pamilya na yung gabi. Si Rudy. Nasugatan na si Rudy. Kasalanan mo ito! Ang kapahamakan ay magsisimula sa malayo at mangyayari sa iyong mga mahal sa buhay. Hanggang sa ikaw. Kung hindi mo agad aalisin ang halimaw na yan, lahat kayo ay mamatay. Mapo! Nakikiusap ako sa inyo. Iligtas niyo ang pamilya namin. Magagawa ko lang ang aking makakaya sa pamamagitan ng mahika para labanan ang pagiging mailap ng taong butike. Buhay o kamatayan. Depende sa kapalaran mo ngayong gabi. Hoy! Hoy! Mapo! Ang kapahamakan ay magsisimula sa mga hindi nyo kakilala at una, itong mangyayari sa inyong pamilya. Anong gagawin ko? Kung hindi mo agad aalisin ang halimaw na yan, lahat kayo ay mamamatay. Sino yan? Tianqi? Ikaw ba yan? Siguro masyado lang akong kinakabahan, kaya naririnig ko lang. May isa pang lugar na hindi ko pa nasusuri. Tianqi, huwag mo namang takutin si Mama. Ah! Aba, pusa lang pala talaga. Ako lang talaga ang nananakot sa sarili ko. Ma! Tianqi! Tianqi, ikaw! Ma! Anong nangyari sa'yo? Ay, wala naman. Saan ka ba galing? Hindi ko po alam. Natulog lang po ako. Tapos, naramdaman ko po na nilalamig ako at uhaw na uhaw. Pagkagising ko, nasa gubat na po ako sa likod ng bundok. Gubat sa likod ng bundok? Paano ka napunta doon? Hindi ko rin alam. Ma, pakiramdam ko pagod na pagod ako. Masakit ang buong katawan ko. Nag-sleepwalk ba ako? Sleepwalk? Sa katawan mo. Ito. Paano nagkaroon ng dugo dito?
Nahihiwa ako sa dugo. Tianchi! Tianchi! Yanchi, bumangon ka. Tianchi! Halika. Kailangan kong bilisan. Si Baokun at Rudy tawagan. Ang telpono ng hotel. Ito. Hello? Kayo po ba si Ginang Liu Mei? Ako po. Ang inyong asawa at anak ay inatahan ng ligaw na hayop sa likod ng bundok. Pinaghihinala ang inatahin ng ligaw na hayop. Nasa critical na kondisyon sila. Pumunta po kayo agad dito. Ano? Doktor! Nakikiusap ako sa inyo. Iligtas niyo ang asawa at anak ko. Nakikiusap ako sa inyo, doktor! Malubha ang pinsala ng pasyenteng nasa edad. Gagawin ko ang lahat. Doktor? Doktor? Ang kapahamakan ay magsisimula sa mga malayo bago lumapit sa mga mahal mo. Una sa iyong pamilya, magkakatotoo. Hanggang sa ikaw. Kung hindi mo agad aalisin ang halimaw na yan, mamamatay kayong lahat. Nagkatotoo na. Lahat ay nagkatotoo na. Nagkamali ba talaga ako? Nagkamali ba talaga ako? Doktor! Doktor, kumusta na po? Ang anak nyo ay ligtas na at nagkamalay na. Pero Pero ano po? ang asawa nyo ay malubha ang sugat. Nakaligtas siya, pero comatose. Kung magigising pa siya, nasa kamay na ng tadhana. Ano? Ginang, magpakatatag po kayo. Rudy! Nay, Rudy, sabihin mo sa nanay, ano nangyari sa'yo at sa tatay mo? Sino ang umatake sa inyo? si. Nay, sasabihin ko na po ang totoo. Nakakita kami ng halimaw. Parang taong butike. Nakasusuot siya ng damit na may letrang M. Letrang M? Ginang, ang bagong pajama mo na to. Bakit hindi ito ang sukat ko? Asawa ko, Para kay Guo Tianchi yan. Naglalakad sa tulog? Sa katawan mo. Bakit may dugo? Baka, kay Guo Tianchi yan. Nay, kumusta na si kuya? Nakauwi na ba siya? Pupuntahan ko siya. Huwag kang gumalaw. Rudy, huwag kang mag-alala. Aayusin ang nanay ang lahat. Bilisan mo. Ang hindi nakikinig sa matatanda, magdurusa sa huli. Kung hindi lang dahil sa kapalaran natin, hindi kita ililigtas. Mapo, bakit? Siya ang tunay kong anak. Pero, Huwag mo akong kausapin tungkol dyan. Wala akong oras para magpaliwanag. Isang tanong lang, ako. Ang anak mo ba o ang buong pamilya mo? Ikaw ang pumili. pero, Walang pero. Na yon, nakaligtas ka. Pero sa susunod, sa loob ng 3 araw, hindi makakatakas ang buong pamilya mo. 3 araw? Yung kulay berde dati, para lumabas ang tunay na anyo ng halimaw na yan. Ang pulang ito ay para tuluyan siyang mawala. Ito na ang huling pagkakataon. Bakit ang sakit ng katawan ko? Tianchi, gising ka na. Ma, Bangon na.
Kumain na tayo. Tanghali na. Sige po. Ma, nasaan po si Kuya at si Papa? Sila? May nasikaso sila, kaya umuwi na muna. Ano pong inasikaso? Kailangan po ba nila ng tulong? Hindi. Samahan mo lang si Mama magbakasyon. Sige po. Subukan ko muna. Kung taong butiki ba talaga si Tianchi? Nandito na ang huling sabaw. Tig-isang mangkok. Ma? Wala namang gulay ang sabaw na to. Bakit po berde ang kulay? Ito. Nilagyan ko ng kaunting spinach juice. Napaka-nutritious niyan. Napaka-nutritious niyan. Kung nutritious po, kay Mama na lang. Hindi. Para sa'yo talaga yan, anak. Hindi ko pa pwedeng suluhin ang masarap na bagay. Ay, inumin mo na. Nay, inumin mo. Inumin mo na. Nay. Nabali! Nay, ako na ang maglilinis. Ikaw na, anak ka. Bakit ka ba ganyan? Ang tigas ng ulo mo. Nandito ka ba para maghigante? Para ipagiganti ang pagkawala mo noon? Bakit mo ginagawa to? Ne. Huwag po kayong magalit. Iinumin ko na po ngayon. Susundin ko po kayo. Ne. Naubos ko na po. Nay, bakit po kayo nakatingin sa akin? Anak, may masama ka bang nararamdaman? Wala po. Anong pakiramdam mo matapos inumin ang sabaw na yan? Pakiramdam? Medyo mapait po ang lasa. Idilat mo ang mga mata mo. Titingnan ka ni nanay. Ayos lang siya Ayos lang. Walang nagbago, walang nagbago. Anong walang nagbago? Anong nangyari, Nay? Napakabuti. Sabi ko na nga ba, ang anak ko ay hindi. Ito kay Tiancy, bakit ang lamig-lamig? Para malamig ang dugo. Bakit pakiramdam ko? Masakit ang buong katawan ko. Makati ang balat ko. Tiancy! Tiancy! Taong butiki ka nga ba talaga? Ano ang pinainom mo sa akin? Hoy, ate. Bakit ka tumatakbo? Nakakita ka ba ng lobo? Hindi! Oo! Sandali lang. Hindi tama. Hindi tama ang amoy. Anong ginagawa mo? Ate, bakit ang lakas ng amoy? Butiki sa katawan mo. Butiki? Oh,
Ito ang bundok butiki. Dito ako lumaki. Kaya ang mga butiki, sanay na sanay ako dyan. Ang katawan mo, malakas ang amoy butiki. Baka ikaw. Ang mga ngaso ng butiki mula sa syudad, Hindi. Hindi ako hinahabol ng butiki. May humahabol sa akin. ikaw, butiki at tao? Nakakita ka ba ng taong butiki? Alam mo ang taong butiki? Naku, alam na alam ko yan. May sabi-sabi sa bundok, may isang batang nawala, napunta sa bundok, at inalagaan ng isang butiking nagka-espiritu. Siya ang nagpalaki. Mula noon, naging taong butiki na siya. Ang batang nawala? Ay, ilan yun? Hindi ba 5 taon ang nakalipas? Ang kwentong yan, matagal na yan. Mula pa sa panahon ng lolo ko, kumalat na yan. Mayroon bang sabi-sabi? Halimbawa, na pwedeng ibalik sa dati ang taong butiki? Ibalik sa dati. Hindi. Hindi na yan maibabalik sa dati. May sabi-sabi sa bundok, kung ang nawawalang bata ay may galit sa pamilya, paglaki niya, babalik siya sa bahay. Pag maghanap ng pagkakataon, nakainin ang buong pamilya. Kainin ang buong pamilya. Oo nga. Dati, mahirap dito sa bundok. Hindi kayang buhayin ng mga bata. Kaya normal lang na iwanan sila. Mula nang kumalat ang tsismis na yan, wala nang nangahas na magtapon ng bata. Taku silang lahat sa karma Kaya ba? Si Guo Tianchi, itinapon din dito sa bundok? Sabi mo, hinahabol ka ng taong butiki kanina. Baka ang anak mo nawala. Ang anak mo, naging taong butiki din? Hindi. Hindi. Bakit ka kinakabahan? Nay! Nay, Rudy! Oh, anak mo yan? Ay, mukhang hindi ka naman talaga kinakabahan ha? Sige, aalis na ako matanda. Bantayan mong mabuti ang anak mo. Huwag mo nang mawala ulit. Kasi, kapag nawala ulit, magiging taong butiki na talaga siya. Nay, bakit po kayo nandito? Papasakay na sana ako para hanapin kayo. Bilisan nyo! Sakay na! Dali! Oh, sige po. Diyos ko! Bakit mo hinahayaan na kamuhian ako ng anak ko? Nay, huwag po kayong matakot Ano man ang mangyari, nandito po ang anak nyo. Poprotektahan ko po kayo. Rudy! Buti na lang dumating ka. Nga pala, Nay. Nasaan si kapatid? Ito. Rudy! May sasabihin ako sa'yo. Kasi, Ano po yon? Nakita niyo rin po ba ang halimaw na umatake sa amin ni tatay? ang totoo, ang halimaw na yon ay ang kapatid mo. Ano po? Nay, hindi po ba kayo nakapagpahinga ng maayos? Paano niyo po nasasabihan sa kapatid? Totoo yan. Sa simula, ayoko ring maniwala. Pero ang lahat ng senyales kay Tianchi ay napaka-abnormal. Lalo na ang mga mata niya. Minsan, nagiging parang, Butiki, di ba po? paano mo nalaman? Ang sinasabi niyo po ba ay ganitong klaseng mata? Ang sinasabi niyo po ba ay ganitong klaseng mata? Rudy, ikaw! Ay naku, Nay. Mali po ang pagkakaintindi niyo sa kapatid. Ito po ang ginagamit kong bagong uri ng patak sa mata nitong mga nakaraang buwan. Gawa po ito sa luha ng butiki. Kaya nitong ayusin ang ciliary muscle at ang laki ng pupil. Panggamot sa nearsightedness. Na eye drops. Oo nga po, ang eye drops na yan ay talagang epektibo. Kaso, may malino na side effect. Sa loob ng 6 na buwan, ang mata ay paminsan-minsan mababago ng hugis. Parang butiki. Dinagamit ko po yan at binigyan ko rin si Guo Tianchi. Nito ang mga nakaraang buwan, hindi ba't pagod na pagod siya sa pag-aaral?
Palagi niyang sinasabi na masakit ang mata niya. Tama po. Sinabi na nga po yan ni Guo Tianqi dati. Pero si Guo Tianqi, hindi lang yan. Nung gabing yon, inatake ka rin niya. Hindi po si Guo Tianqi yun, kundi isang ligaw na pusa. Tungkol naman po sa nangyari sa labas. Diretso po akong nahimatay, kaya hindi ko po nakita kung ano yun. Pero sa lakas po ng impact, siguradong hindi po yun si Guo Tianqi. Pero Nak po? Ngayon po, si tatay ay nasa koma pa rin. Bata pa po si Guo Tianqi. Kailangan po kayong maging sandigan ng buong pamilya. Ano man ang mangyari, huwag na huwag po kayong mawalan ng pag-asa ni. Huwag po kayong mag-alala ni. Tutulungan po kayo ng anak ninyo. Rudy, hindi ka pa ba umuwi? Nay, nanaginip po ba kayo ng masama? Guo Tianqi! Ne, bakit niyo po itinago sa akin? Ang malaking bagay na nasaktan si tatay. Guo Tianqi, paano ka makikipag-usap sa nanay natin? Ne, nagkamali po ako. Nag-aalala lang po ako kay tatay. Ikaw, ang katawan mo. Ayos lang po ako. Ako. Ne, baka po may pestisidyo ang gulay, hindi po nahugasan ng maayos. Naging berde ang mukha ko sa pag-inom. Matagal po akong nagsuka. Nagsuka? Nay, ano po bang nangyayari sa inyo nitong mga nakaraang araw? Parang wala po kayo sa sarili. Mamaya po, pagpunta natin sa ospital para bisitahin si tatay. Ipasuri na rin po natin kayo sa doktor. Sige. Oo. Kailangan itong suriin. Surin. Ingat po. Nasaan si Guo Tianqi? Ingat po. Ang paunang pagsusuri, ang nanay mo, ay may malubhang delusyon sa pag-iisip. Kapag malala nagkakaroon ng mga guni-guni at cognitive impairment, kailangan na ng agarang interbensyon at paggamot. Ano? Kaya pala. Naintindihan ko, doktor. Ne, huwag po kayong mag-alala. Kasama niyo po kami ng kuya ko. Magigising din si tatay. Guo Tianqi! Sabihin mo sa akin ang totoo, anak. Kagabi, bakit ka lumabas? Ano? Ang ginawa mo sa labas? Hindi ko po alam. Ang pakiramdam ko po, masakit ang buong katawan ko. Medyo hilo po ako. Sobrang pagod. Tapos, pagising ko nasa damuhan na po ako sa likod ng bundok. Pag-uwi ko po, nakita ko po kayo sa kwarto ko. Kaya ba hindi sinasadya ang pagbabago ni Tianqi? Hindi niya lang makontrol ang sarili niya pagkatapos magbago. Tianqi, may itatanong si Mama sa'yo. Kailangan mong sagutin ng totoo. Sige po mama, itanong niyo po. Alam mo ba, ang taong butiki? Taong butiki? Pamilya ni Guo Baokun? Gising na po si Guo Baokun. Baokun! Baokun! Baokun, gising ka na. Sabihin mo sa akin, sino ang umatake sa'yo kagabi? Paano nangyari yon? Nakita mo ba ng malinaw? Pa, ako po ba ang tinutukoy niyo? Pa, gising na po kayo. Pa, Hindi ko po kayo naprotektahan. pa, Huwag po kayong mag-alala. Magpapakatatag po ako agad. Tutulungan ko po kayo, si Mama, at aalagaan ang pamilyang ito. Kailangan kong iligtas ang anak ko. Iligtas ang pamilyang ito. Sa loob ng 3 araw, ang buong pamilya ninyo ay hindi makakatakas. 3 araw. Tianqi, manatili ka lang sa kwarto mo ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, palalabasin ka na ni Mama. Sige po. Hindi mo ba tatanungin si Mama?
kung bakit ko ito ginagawa sa'yo. Susundin ko po si Mama. Rudy! Nay, ano po ba ang ginagawa ninyo? Nay, paano ninyo naman makukulong ang kapatid ko? Rudy? Sundin mo si Mama. Paano ko po ito susundin? Ang bait-bait ng kapatid ko. At tinanggap pa siya ng Qingbe University ng maaga. Siya ang ipinagmamalaki ng pamilya natin. Kahit pa nagalit siya sa inyo, pwede ninyo naman siyang pagalitan o paluin ng konti. Bakit ninyo siya ikukulong? Hindi, Nay! Ay nako, hindi! Rudy, ginagawa ito ni Mama para sa ikabubuti ng buong pamilya natin. Para rin yan sa ikabubuti ng kapatid mo. Kinulong niyo po ang kapatid? Iyan po ba ang tinatawag na para sa ikabubuti niya? Sa totoo lang, sasabihin ko sa'yo, ang kapatid mo ay taong butiki. Sino po ang nagsabi niyan sa inyo? Si Mapo. Si Mapo mismo ang nagsabi, hindi! Yung manghuhula na yon. Ay naku. Pupuntahan ko siya ngayon din. Kakausapin ko siya ng harapan. Ay, Rudy! 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 Ay naku! Ang batang yan! Sekretaryo Hong! Magpadala ka ng sasakyan para sunduin ako! Mapao! Paano nangyari to? Huwag ka nang magtanong. Lahat yan ay kagagawan ng ampun mo. Sumugod siya sa aking tindahan ng panghuhula. At kung ano-ano ang sinabi sa akin. Pagkatapos akong murahin, sinimulan niyang sirain ang lahat. Pagkatapos maggula, umuwi na siya. Umuwi na siya. Ha? Paano nagawa ni Rudy yan? Ayos ka lang ba? Ayos lang. Matagal ko nang nakita yan. Ito ang kanyang nakatakdang kapahamakan. Babayaran ko po ang lahat ng inyong nawala. Babayaran. Hindi na kailangan. Ang inyong ampon ay mas malaki ang kapahamakan kaysa sa akin. Nakita ko na ang kanyang kapalaran. Mamamatay siya ng marahas. Napakalupit ng kanyang kamatayan. Ano? Mapo, nakikiusap po ako sa inyo. Iligtas nyo si Rudy. Iligtas nyo po si Rudy. Kumukuha ako ng pera sa pamilya Guo para iligtas ang mga taga-pamilya Guo. Ang ampun na yan sa huli ay isang dayuhan. Hindi siya kasama sa karma ninyo. Hindi ko siya kayang iligtas. Pero, Walang pero. Mas mabuti, pang-isipin mo muna ang sarili mo. Kung ayaw mo pa rin saktan ang sarili mong anak at patuloy kang magpapabaya sa kasamaan, ikaw at ang asawa mo hindi na aabot ng 3 araw. Mas malupit pa ang inyong kamatayan kaysa sa ampon na yan. pero, kahit na totoo mang taong butiki siya, pero tsak na, hindi niya ito sinasadya. Hindi rin niya alam ang sarili niya. Paano siya naging ganoon? Hindi ko alam. Niloloko ka lang niya. Alam na alam niya. Alam niya ang lahat. Hindi yan totoo. Mabait siya. Masunurin siya. Nabalib ka na. Paano magkakaroon ng damdamin ang isang malamig na dugo? Magaling silang umarte. Magaling silang magpanggap. Pero, Umalis ka. Ang tindahan kong ito, hindi ka na welcome dito. Hindi ako nakikipagnegosyo sa mga taong mamamatay. Mapaw! Umalis ka. Kung hindi mo pa rin kayang saktan ang sarili mong anak at kinukonsinti mo ang kasamaan, ikaw at ang asawa mo, hindi na kayo aabot ng 3 araw. Hindi na aabot ng 3 araw? Bakit?
Kinang, saan po kayo pupunta? Pupunta ako. Sa ospital. Opo. Baukun! Baukun! Anong ginagawa mo? Sugat na ang daliri mo. Ang anak pumatay sa anak. Naku! Si Rudy at Guatienchi ay nasa bahay. Guotianchi, huwag kang matakot. Susunduin ka ng kuya mo para lumabas. Guotianchi, Rudy! Rudy! Rudy, ano nangyari sa'yo? Rudy! Ano nangyari kay Rudy? kapatid. Taong butiki. Tagbo. Rudy! Huwag mo takutin si Mama, Rudy. Kinang, Sekretaryo Hong, dalhin si Rudy sa ospital para iligtas. Bilisan mo. Wala na siyang hininga. Bilisan mo. opo. Hindi mapapatawad. Guatienchi! Ma! Nakabalik na po kayo. Guatienchi! Ikaw! Ma! Naging masunurin po ako. Hindi po ako umalis sa kwarto. Kayo po, huwag niyo po akong iwan. Hay! Huwag kang lumapit. Huwag mo akong iwan. Huwag kang lumapit. May nagawa na naman ba akong mali? Bakit mo sinaktan ang tatay mo? Bakit mo pa sinaktan ang kuya mo? Hindi ko po ginawa yon. Hindi ka pa rin aamin? Ano yan sa gilid ng labi mo? Sa gilid ng labi? Kumain lang po ako ng dragon fruit. Nagsisinungaling ka pa rin. Sa bahay, kailan ako bumili ng dragon fruit? Totoo po. Binili po yan ni Kuya para sa akin. Hindi ka pa rin amin. Galit ka sa pamilya mo. Ako na lang ang saktan mo. Ako ang nawalan sa'yo. Bakit mo kailangang parusahan ang buong pamilya? Sumama ka sa akin! Ma! Sumakay ka! Bumaba ka! Halika! Ma, bakit tayo nandito? Mula ngayon, dito ka natitira. Ma! Ayaw mo na sa akin? Ayaw mo na sa akin? Kunin mo itong pera. Dito sa villa, pwede kang tumira kahit kailan. Aalagaan ka ni nanay habang buhay. Huwag ka nang bumaba ng bundok. Ma! Ang nanay ko. Ayaw na naman sa akin. La la la. Ay, Oh, nanay ko.
Si Bao-kun, komatose. Si Rudy, patay na. Si Tianchi, nawawala. Ang pamilyang ito, tapos na talaga. Sino ang patay? Sino ang patay? Rudy! Ikaw! Ma, anong nangyari sa inyo? Bakit ang tingin niyo sa akin ang kakaiba? Malinaw na ikaw nakanda pa sa damuhan. Patay na. Ma, ano po ang sinasabi niyo? Kailan pa ako nakadapa sa damuhan sa labas? At saka kailan ba ako namatay? Namatay ka na nga. Ne, inatake na naman po ba kayo ng delusyon ninyo? Wala akong delusyon. Tamakailan lang po, nasaktan si tatay. Naiintindihan ko po ang bigat ng nararamdaman ninyo. Mga tiyo at tiya, pinuntahan ka rin nila para kamustahin. Tiyo. Lumi, si Bao-kun biglang nawala. Iniwan ka para alagaan ng kumpanya, alagaan ng pamilya. Ang hirap talaga. Oo nga, ang isang maayos na tao naging baliw dahil sa stress. Mabuti na lang, si Rudy ay masunurin. Pinapunta niya kami para bisitahin ka. Ako, baliw? Ano bang pinagsasabi ninyo? Liu Mei, huwag ka nang magkunwari. Ang resulta ng iyong pagsusuri, si Rudy ay ipinakita na sa amin. Sama, huwag ka na rin pumasok sa trabaho. Kung manalaman ng mga tao sa labas, kayo ang mag-asawa, ang isa'y may sakit, ang isa'y baliw. Siguradong babagsak ang presyo ng stock ng kumpanya. Nakali niya rito ang kinabukasan nating lahat. Ang report? Anong report? Nay, kasama ko po si Guo Chanchi na nagpatingin sa inyo sa doktor. Nakalimutan niyo na po ba? Ito po ang diagnosis report mula sa isang top hospital. Hindi yan. Si Mapo, malinaw na sinabi niya. Nay, nagbayad po ako ng malaki para lang makakuha ng news para sa inyo. Hasok po. Mapo, bakit ikaw? Mapo, bakit ikaw yan? Ginang, ako po si Shunamay. Ngayon lang po tayo nagkita. Nagkamali po yata kayo ng pagkakakilala. Ikaw si Mapo. Ikaw ang nagbabasa ng kapalaran ng iba. Sinabi mo pa, ang Tianchi namin. Anong klaseng taong butiki? Ginang, ako po ay isang caregiver lang. Paano naman po ako manghuhula? Nay, huwag niyo na po sanang pahirapan ang caregiver. Ate Chunmei, pasensya na po. Ayos lang po. Sanay na po ako. Anong taong butiki? At saka, nasaan si Tianchi? Ganito na ang kalagayan ng mga magulang niya. Hindi pa rin ba siya nagpapakita? Tianchi. Tama. Sinabi mo, si Tianchi ay isang taong butiki. Peke ba yon? Ginang. Hindi ko po maintindihan ang sinasabi ninyo. Mga tiyo, malala na po ang sakit ni nanay. Pinipilit po niyang sabihin na si Guo Tianchi ay isang taong butiki. At ikinulong pa po niya siya. Kinulong po siya. Wala na po talaga akong magawa. Ano? Ikinulong ang sariling anak sa bahay? Ganun na ba kalala ang sakit niya? Rudy, kailangan mong bantayan ng maigi ang nanay mo. Huwag mo siyang hayaang lumabas. Tungkol naman sa posisyon ng nanay mo, ang board meeting, ipaubaya na lang sa'yo pansamantala. Sige po. Kaya wala akong magawa. Kundi tanggapin na lang. Aba, na yon naiintindihan ko na. Kayong dalawa, magkasabwat kayo. Makinig kayo sa akin. Silang dalawa, nagkasabwat para agawin ang aking ari-arian. Agawin ang aking ari-arian. Tinang, kumalma po kayo. Mga tiyo, sabi po ng nanay ko, inaagaw ko raw ang ari-arian. Wala po akong masabi. Para patunayan ang aking kawalang sala, meron po akong recording dito. Pakinggan niyo po. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang kapatid mo ay taong butiki. Rudy! Nag-record na pala! Yumei, una, sinabi mong mamatay si Rudy. Tapos, sinabi mong si Tianchi ay taong butike. Malinaw na may sakit ka sa pag-iisip. Tama! May pagka-agresibo pa. Bipolar disorder. Hindi kayo naniniwala sa akin, di ba? Sige. Sekretaryo Hong! Si Sekretaryo Hong ang makapagpapatunay sa akin. Nasaan si Sekretaryo Hong? Kinang, Nandito po ako. Ako ang magpapatunay. Sekretary Hong, ano ba talaga nangyayari? Sekretaryo Hong, sabihin mo sa kanila. Ilang oras lang ang nakalipas, hindi ba't nakita mo mismo na nagpanggap lang si Guo Rudy na patay? Ako na po ang magsasalita ng totoo. Ginang, kailangan nyo na po talagang uminom ng gamot. Ang kalagayan nyo po, kami po mga empleyado, ay talagang nasasaktan.
Pwe! Anong pinagsasabi mo? Magkano ang ibinayad sa iyo ni Guru Di? Naglakas loob kang ipagkanulo ako. Tingnan mo! Tignan niyo po, huwag niyo sanang masamain. Ang sakit po ng nanay ko. Umatake na naman. Umatake na naman. Ang tuso mo! Ang lakas ng loob mo! Tingnan mo! Papatayin kita! Huwag kang matakot, binata. Sa pag-aalaga ng ganitong pasyente, ako ay napaka-professional. Rudy, ang tagapag-alaga na ito, ang galing mong pumili. Si Rudy pa rin ang mas masunurin. Sa critical na sandaling ito, kaya niyang hawakan ng kumpanya. At ang pamilya. Maligayang kaarawan sa akin. Mama, Papa, salamat sa pagsama niyo sa akin sa kaarawan ko. Ang saya-saya ko talaga. Oras na para hipan ang kandila. Gago! Ay, Mama, binabati mo ba ako? Ay, sa pagkakataong ito, ako ang nanalo sa lahat. Daranas ka ng karma! Kama? Ikaw, May. Pag-asa ka pa bang makabawi? Mayroon pa kaming tunay na anak. Siya, maaga o huli, hindi kanya palalampasin. Ay. Naku, takot na takot ako. Alam mo ba kung anong hiniling ko kanina? Ang hiniling ko ay si Tianchi. Ang batang yon, ang kapahamakan niya ngayon, hindi na niya matatakasan. Anong balak mong gawin? Kung hindi mo ubusin ang damo, tutubo ulit ito sa tagsibol. Tumatawag na ang hitman. Mukhang matatapos na ang misyon. Tianchi! Hello? Boss, hindi na namin magagawa ang trabaho. May taong butike. Ano? Taong butiki? Mag-ingat kayo lahat. Maghanap kayo sa bawat kwarto. Kapag nakita nyo ang target, sakalin agad hanggang mamatay. Ilagay sa body bag at dalhin. Opo. See? Huwag kang gagalaw. Walang tao. Vala. Boss, wala talagang tao. Ang galing naman. Narinig kaya nila tayo? Siguradong nagtatago pa rin siya dito. Bumalik kayo at halugugin ng maigi. Sige po. Anong nangyari? May balat ng butike! Ang laki. Isang balat lang ng butike. Takot na takot ka na? Kawawa ka naman. Hindi po. Narinig ko sa lolo ko na itong bundok na to. Ang tawag ay bundok butiki. May sabi-sabi na may taong butiki na kumakain ng tao. Ang lolo mo? Bakit hindi sinabi sa akin ng lolo ko? Kalokohan! Shh! Huwag kang maingay. Nasa loob ng bahay na yan. Tara! Nahuli kita. Ay, pusa lang pala. Palayasin,
Palayasin, takot ako sa pusa. Dali, dali. Nahanap na namin ang lahat ng sulok. Walang kahit anino ng tao dito. Kuya Hong, sa tingin mo, baka mali ang impormasyon ng boss? Wala talagang tao dito. Huwag kang magsalita ng ganyan. Nandito ang tao. Maghintay lang tayo ng matiaga. May mga yabag. Narinig niyo ba? Bumalik na siya. Anong gagawin? Huwag nating gulatin. Maghiwa-hiwalay tayo para umabangan. Hintayin nating maging kampante siya. Diretsuhin na natin siyang sakalin. Tsaka, uy, bakit wala ng yabag? Ay, hindi siya pwedeng makatakas. 100 milyon ang alok ng boss. Ay, huwag kang magbiro. Huwag kang magbiro, Xiaoliu. Gusto mo bang masuntok? Hindi kita ginalaw. Nandito ako. Nandun ka. Si Lao Zu yan. Nasa, tapat mo ako. Kung gayon, sino ang nasa likod ko? Taong Butiki! Takbo! Boss, hindi namin kaya ang trabahong ito. May taong butike. Ano? Ah, Taong Butiki! taong butiki. Oo, taong butiki. Dahan-dahan lang sa pagtakbo. Halos mamatay na ako. Ay. Bakit ka nagtatakbo? May lobo ba? Sa wakas, may nakita akong buhay. Kanina kasi, hindi lobo ang nakita ko, kundi isang halimaw. Halimaw? Ang halimaw na yan. May mga kuko ba? May buntot? Kasing taas ng tao. Matigas ang balat. Parang taong butiki. Oo. Tama. Parang taong butiki. Kung gayon, tama nga. Ang taong butiki na yan, nasa bahay numero 24 sa Villa area, di ba? May pusa sa bahay na yon. Hindi kumakain ng pusa ang taong butiki. Pero nangangagat ng tao. Isang kagat, malalim na sugat. Malalim na sugat? Hindi ko alam yan. Mabilis akong tumakbo kanina, pero halos makagat na ako. Teka, paano mo nalaman ang tungkol sa halimaw? Dahil noong nabubuhay pa ako, siyang kumagat sa akin hanggang mamatay. Tulong. Sa wakas, nakatakas din ako. Ang bundok butiki na to, napakasama. Hindi na ako babalik dito kailanman. Talaga? Hoy, nasaan ang tao? Isang grupo ng mga inosente. Mga inosente. Mga inosente, hintayin mo lang. Ang karma mo, malapit nang dumating. Hindi talaga ako naniniwala. May taong butiki sa mundong ito. Kalokohan. Mapo. Mga kabataan, anong nangyari? Sabihin mo sa kanila tungkol sa taong butiki. Ano ba talaga ang nangyayari? Liu Mei, Liu Mei, ang inosente mo talaga. Sinabi kong taong butiki ang anak mo at naniwala ka naman. Sa totoo lang, yun ay purong gawa-gawa ko lang. Alam ko na. Ikaw. Noon, naisip ko lang ang butiki, kaya sinabi kong taong butiki. Sa totoo lang, pwede rin ako magsabi ng iba tulad ng taong gagamba, taong tuko, pwede lahat. Ikaw, napaka-inosente mo. Naniniwala ka talaga. Nagkasala ako kay Tianchi.
Para lang maloko ka, talagang pinaghirapan ko. Una, ginamit ko ang pagkakataong gamutin ang sugat para patakan ng pampamanhid ang mata ni Tianchi. Tapos, naglagay ako ng balat ng butike at pinainom ko si Tianchi ng pampatulog. Binuhat ko siya sa likod ng bundok at sinaktan ko ang sarili ko para isisi sa kanya. Lahat ng yan pinaniwalaan mo? Ikaw Ikaw na inosente ka. Ay! Hindi lang yan. Noong hinahanap natin si Tianchi, ako mula sa likod. Inatak ko si Papa. Sakto lang ang lakas para maparalisa, pero hindi mamatay. Kawawa ka naman. Kami mo dasawa. Pinalaki ka, itinuring kang parang tunay na anak. Tapos, gumanti ka ng masama? Tunay na anak? Saan banda? Anong pangalan ang ibinigay niyo sa akin? Guo Rudy. Rudy? Parang tunay na anak? Hindi pa rin ako tunay na anak. Ang tunay ninyong anak, Guo Tianchi. Biyaya ng langit. Iba talaga ang trato niyo. Walang utang na loob. Bakit ka pa nakikipag-usap sa kanila? Sayang lang ang laway mo. Maghanap ka ng pagkakataon. Patayin mo na sila. Para makuha mo na ang kanilang bilyong-bilyong yaman. Hindi. Kung gumamatay sila, magiging urila ako. Kailangan ko silang buhayin. Na halos patay na at mabuhay ng matagal. Wala akong pakialam. Yung 50 milyon na pinangako mo, kailan mo ibibigay? Huwag kang magmadali. Ngayon ako. Sino yan? Huwag kang magmadali. Ngayon ako. Sino yan? Tingnan mo. Bantayan niyong dalawang matanda na yan. Bantayan niyo sila ng maigi. Taong butiki. Guo Tianchi. Taong butiki. Sekretaryo Hong, nasaan siya? Sino ang nagmaneho dito? Taong butiki. Nandito ang taong butiki para maghiganti. Ano? Kinakausap kita. Kumalma ka. Sino ba talagang dumating? Nandito para maghiganti. Magsalita ka. Kumalma ka. Sabihin mo sa akin, sino ang nagmaneho dito? Nandito para maghiganti. Liu Mei, pareho lang tayong babae. Bakit ikaw lang ang lagi nakasuot ng ginto at pilak? Samantalang ako, buong araw nagpapanggap na manghuhula para lang mabuhay. Ang lahat ng alahas mo ay akin na mayon. Pakawalan mo ako. Lahat ng ito ay sayo na. Asa ka pa? Ha? Ang mga bagay na matagal ko nang pinagnanasaan ay akin na ngayon. Ha ha ha! Sino yan? Wala. Dahil sa trabaho ko, natatakot na ako sa sarili ko. Sino yan? Ngayon, talagang naramdaman ko na may tao nga. Huwag kang magpakita sa akin. Sanay ako sa ganito. Wala. Nagtatago ka pa sa akin? Nakita na kita. Nahuli na kita. Wala. Baka naman matanda na ako at nagkamali lang ng dinig. Ay, nako. Sa totoo lang,
Kung mag-aayos ako, maganda pa rin ako. Mapo! Naku po, Mapo! Anong nangyari? Taong butiki, may taong butiki nga. Paano nangyari yon? Hindi ba't ikaw lang ang gumawa-gawa niyan? Nakita ko. Paano nangyari yon? Ayoko na ng pera. Hayaan mo akong makatakas. Kawawa. Walang utang na loob. Ang bilis naman ng karma. Hindi ako naniniwala. Anong taong butiki? Puro kasinungalingan. Sa dami ng nangyari. Wala namang namatay, di ba? Sa Bundok Butiki, 100 taon ang nakalipas, may alamat na ng taong butiki. Ano? Ang mga batang inabandona sa Bundok Butiki ay magiging taong butiki para magiganti sa pamilyang nag-abandona sa kanila. Pamilya. Makakatakas ang iba, pero tayong tatlo walang makakatakas. Dahil nabulag ako sa'yo. Ang lugar kung saan iniwan si Tianchi ay ang Bundok Butiki. Bantayan mong mabuti ang anak mo. Huwag mo na siyang mawala ulit. Kung mawawala pa siya ulit, magiging taong butiki na talaga siya. Imposible. Hindi pwedeng nagkataon lang yan. Karma. Dumating na ang karma. Dumating na si Pianchi. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Lalabanan kita. Ang daming butiki. Huwag kang lumapit. Kung hindi, hindi ako magdadalawang isip. Guo Chanchi, paalisin mo ang mga butiking yan. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Nandito siya para maghiganti. Pamilya, walang makakatakas. Kahit ikaw at ako. Ako, ang sarili kong anak, ang galing. Ayoko pang mamatay. Ayoko pang mamatay. Tian, Tianchi! Taong butiki. Hindi ka mapapatawad. Duwag. Tianchi! Tianchi! Si Mama to, patawarin mo ako. Si Mama, naniwala sa paninira ng iba. Tinuring kitang halimaw. Ngayon, kahit maghiganti ka, hindi ka sisisihin ni Mama. Ang tanging hiling ni Mama, mula ngayon, maging maayos ka. Ma, hindi po kita sinisisi. Tianchi, hindi ka naging taong butiki. Kailanman. Dati, nagduda rin ako kung ako ba ay nagiging halimaw na kumakain ng magulang nang hindi ko namamalayan. Pero ngayon, malinaw na sa akin. Ang tunay na halimaw na kumakain ng magulang ay siya. Tama! Siya ay isang walang utang na loob. Ang cute. Gising na siya. Hindi naman talaga ako nawalan ng malay. Ang sama mo! Ay, Sa critical na sandali, mas matalino pa rin ako, di ba? Nalantad ko ang tunay mong pagkatao.
Sabi ko na nga ba, dapat maniwala sa siyensya. Imposibleng magkaroon ng Halimaw. taong butiki. Kaya no? Kaya. Ako pa rin ang nanalo, di ba? Paano ka mananalo? Mahal na ina, naalala mo pa ba ang taser na ito? Ito, ikaw ang nagbigay sa akin para sa depensa sa sarili. Ay oo. Ang taser na ito, ang orihinal na layunin, ay ipatasir mo ang sarili mong anak. At saka, ang pulang gamot ni Mapo, para rin patayin mo si Tianchi. Pero, hindi mo magawa. Kaya nalulungkot ako. Kawawa. Ang taser na ito, kayang patumbahin ang isang baka. Mahal kong kapatid. Kayong dalawa, maglaban tayo ha, subukan natin. Tianchi, takbo! Kayo! Bilisan niyo. Umalis na kayo. Huwag kayong magmadali. Sapat pa ang kuryente. Isa-isa lang tayo. Ang tinatawag kong kuya, sa tingin mo ba ang isang taong may IQ na 150 ay hindi mahuhulaan ang galaw mo? Anong ibig mong sabihin? Mga tiyo, pasok na kayo. Kayo? Kailan pa kayo dumating? Ikaw talaga, Guo Rudy. Ang sama ng loob mo. Naglakas loob kang sakta ng mga nag-ampun sa'yo. Ang galing mo talagang umarte. Ang galing mo magplano. Nalinlang mo kaming lahat. Halos. Magaw mo na ang Guo Group! Guo Tianxi, miloloko mo ako. Hindi naman. Sa iyo ko natutunan. Lalabanan kita. Bata, yang mga galaw mo, hindi ka uubra. Tito, Ikaw. hindi ba't itinuring mo akong parang tunay mong pamangkin? Magtulungan tayo. Kukunin ko ang kumpanya, ibibigay ko sa'yo lahat. Anong kalokohan yan? Ang pamangkin ko si Guo Tianchi lang. Huwag ka nang magpumiglas. Si Mapo na tumakas lang kanina at si Sekretaryo Hong ay nahuli na at nakakulong. Lahat ng nangyari kanina, nakunan ko na ng video. Ikaw, maghanda ka ng mabulok sa kulungan. Ma, Nagkamali ako. Patawarin niyo po ako, please. Ayoko po talaga makulong. Pagkatapos ng lahat, naging anak niyo ako sa loob ng 20 taon. Kaya niyo ba akong tiisin? Na yun din, ipadala siya sa presinto. Ayoko na siyang makita kailanman. Huwag po, nanay! Nanay, huwag po! Nanay, huwag po. Ma, tapos na ang lahat. Ma, tapos na ang lahat ng ito. Anak, may isang bagay akong pinagkataka. Paano ka naging taong butiki para takutin sila? At saka, yung napakaraming maliliit na butiki, ano yon? Oo nga pala. Paano mo nalaman na nasa panganib ako? Ito kasi. Ako ang nagsabi sa kanya. Ikaw? Kayo po yung matanda sa bundok? Oo, nakita na tayo. Ako ang nagsabi sa'yo tungkol sa alamat ng taong butiki. Ma, nang iwan niyo po ako sa Bundok Butiki, nakilala ko si Matandang Wang. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari sa akin. Tinulungan ako ni Matandang Wang na suriin ang sitwasyon. At binalaan niya ako ng maaga. Sabi niya, may dumating sa pinto. May mga nagbabantay sa labas. Maraming salamat po. Hi. Walang anuman. Ang talino talaga ng batang yan. Siyang naplano ng lahat. Siya lang mang-isa ang nagpanggap na taong butiki. At natakot niya ang napakaraming matatanda. Ako namang matanda, umarte pa. Nagpanggap na multo. Tianchi, ikaw ang ipinagmamalaki ni Mama? Nung araw na yon, nakita-kitang iniwan ang bata. Kawawang-kawawa ang bata. Ang sakit sa puso ko. Huwag mo nang gagawin yan ulit. Opo.
Sigurado. Talaga, ang sariling anak ang pinakamahalaga. Cheers! Salamat. Salamat sa inyong pagdalo sa selebrasyon ng pagpasok ng anak ko sa Masters at Doctorate. Kuya, si Tiancy, talagang karapat-dapat sa pangalan niya, regalo ng langit. 2 taon pa lang, natapos na niya ang 4 na taong kurso sa kolehiyo at nakapasa pa sa Masters at Doctorate. Ang talino talaga ng batang yan. Mas matalino pa sa'yo at sa hipag mo. Lampas na sa kakayahan ng tao. Kayo pa talaga ang magulang niyan. Oo naman. Ang talino niya. Mana sa akin yan. Ay nako, tigilan mo na nga. Halika na, uminom na tayo. Uy, nga pala. Anak, matagal nang gustong itanong ni Mama sa'yo. Naalala ko, 2 taon na ang nakalipas noong sinagip mo kami ng papa mo, ang daming maliliit na taong butiki ang dumating. Ano ba yon? Kasi ang tiyuwang na sumagip sa akin noon, marami siyang alagang taong butiki. Kaya niyang kontrolin sila. Ah, ganun pala. Kahit mga cold-blooded na hayop, kaya ring kontrolin? Oo naman. Uy, pupuntahan ko lang ang mga bisita. Mahal,